I attempted suicide twice. Nakipagpatentero po ako kay kamatayan. Kinuwestiyon ko ang Diyos, bakit nawala lahat? Bakit mo pinatay ang kapatid ko? Ano ba talagang gusto mo mangyari sa akin? Binigay ko lahat para buhayin ang anak ko. Pero kinuha nila, inubos. Mabait naman akong tao. Bakit ganito ang ginanti sa akin? Nasaan sila ngayon? Nasa tuktok ako ng tagumpay ko. Sinasamba ako ng mga tao. Pero bakit nung naghihirap ako na wala kayong lahat? Meron pa pala talagang mga mabubuting tao na iaangat ka sa pagkakalubog mo at sasabihin sa'yo na kaya mo yan. And it was the darkest day of my life. Maayong hapon, kaninyong tanan. Tama po ba? Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagugulat ako kasi hindi po ganito kadaming nakita ko kanina, kaya sabi ko okay lang ako. Pero overwhelming kasi napakarami ng sumuporta sa atin ngayon dito sa Cebu. First of all, I would like to introduce myself. My name is Christina and I'm the CEO of Sinjuru Wellness Trading Corporation. I would like to share my story kasi alam ko every time na I tell my story, alam ko na meron akong natatouch na buhay. Alam ko at some point of our life, dumadating tayo dun sa punto na nagkakaroon tayo ng matinding problema at meron tayong pinagdadaanan na hindi natin nagagawang i-share sa iba. Tama po ba? Sinosolo natin siya. And saan tayo humuhugot ng lakas? Humuhugot tayo ng lakas sa mga tao na pwede nating pagkunan ng inspirasyon at bibihira pong mangyari yon. Dahil kailangan mo ng lakas ng loob para simulan ang bagay na alam mo na makakapagpalakas ng loob ng ibang tao. Imagine, nandito ako sa harap ninyong lahat at pipilitin ko sa abot na aking makakaya na ma-inspire kayo base sa istorya ng buhay ko. Simulan natin sa pamilya. Simple lang po akong bata. Ang mama ko po ay isang OFW at ang papa ko po ay foreman po ng construction firm. Maaga po akong nakatapos dahil 3 years lang po ang course ko. Pero kailangan ko pong magtrabaho agad. Dahil na-stroke po ang papa ko ng 5 beses. Bedridden po siya ng 9 na taon. Nagtrabaho po ako sa Lusutan Group of Companies at doon ko po nakilala yung asawa ko. Kinasal po kami at the age of 24 at nabiyayaan po kami ng 2 anak na lalaki. Okay naman po yung buhay namin. Nakakapasyal kami dito sa Pilipinas, nakakakain kami ng sapat, nabibili namin yung gusto namin. Nandito yung anak kong panganay. Nagkaroon po kami ng unang challenge namin sa buhay. He was diagnosed with autism spectrum. Nag-worry kami mag-asawa, kailangan namin kumayod ng doble dahil mahal po ang pagpapatherapy. Nagsimula po kami mag-build and sell sa tulong ng aming magulang. Dahil sa pag-buy and sell niya, nakaipon po kami para makapagbukas ng 2 pintuan ng townhouse. 2 pinto, pag bumabalik po yung pera, ibinibili po namin uli ng sumunod na bahay. So, padami po siya ng padami. Hanggang sa umabot po sa point na naging Manivillar po kami ng Sampaloc. Binibili po namin yung mga townhouse, nire-rebuild namin or bumibili po kami ng lupa. So, okay po kami that time. Nakapagpundar po kami ng isang resort sa Laguna. Ipinangalan po namin siya sa aming anak. Ang pangalan po ng resort ay Quedon, Kian at Raydon. Na never sa buhay ko inimagine na ibebenta ko siya dahil siya ang kauna-unahan naming naipundar na mag-asawa. Pinalad rin po tayo na maging kauna-unahang franchisee ng isang international brand na Jamba Juice sa Quezon City at sa Pasig. Nakilala rin po natin si Mr. Benchan at nagkaroon din po tayo ng salon, Bench Fix Salon. At ito na nga po, pinasok na po namin ang luxury. Pumartner po kami sa auction. Ito po nagpayaman sa amin. Na every time na meron po kami nabebenta na piece ng relo, malaki po masyado yung balik sa amin. At naging addicted kami doon. Ginawa po namin siya ng ginawa. Hanggang naging kilala na po kami talaga sa industriya ng pagrerelo at luxury. At nakapagplano na rin po kami ng isang bakasyonan sa Laguna. Naregalo ko po ito sa kapatid ko. Siya po ay may kapansanan, hirap po siyang makakita. Kaya ako po yung parang tumayong panganay at magdala ng pamilya. Naisip po namin mag-asawa na magretiro dahil
Ang pera po namin, umiikot na po sa passive income. Nilagay namin siya sa isang kumpanya na saan siya kikita. At the same time, kumikita naman po kami sa pagrerelo. Kaya naisip po namin na mag-travel. Habang bata pa kami, inikot po namin ng buong mundo. Mayaman po ako. I am rich, but my health is very poor. Nagkaroon po ako ng sakit sa puso at naging hypertensive po ako. So yun po ang una kong ginawa. Sabi ko, meron naman akong pera. Bakit hindi ako magpa-formulate dun sa kaibigan kong doktor? Dahil ayokong pasukan yung katawan ko ng something na hindi ko alam kung anong laman. Doon po nag-start ang aking journey. Pumayat po ako. 2019, last quarter, naririnig na po natin yung COVID-19. First quarter of 2020, March, doon po nagsimula yung dilubyo ng buhay namin. Unang lockdown, pumutok po ang mga tseke na dapat sana ay babalik sa aming kapital galing sa pagrerelo. Pumutok din po ang tseke na galing naman po sa kumpanya na pinagpasukan namin ng passive income. May lumapit po sa aming kaibigan at sinabi na, dito makakabawi ka. Sa madaling salita, na 3 beses po kami. Ilang buwan lang po kaming pinadama. Ngayon, wala pa rin linaw. Pumutok din po lahat ng cheque nila. Nabenta po lahat ng meron kami. Yung nakita niyong property ng resort, yung nakita niyong mga relo, at lahat ng naipundar ko except po sa lupa na bigay ko sa kapatid ko ang natira sa akin. Araw-araw po kung tinatawagan ng kapatid ko, 2 oras po ang nilalaan niya sa akin para kausapin ako. Dahil hindi ko makwento sa tao na naghihirap ako. Ako ang takbuhan ng pamilya. Buong barangay sinalba ko para may kainin ng mga kababayan ko. Wala akong may bigyan na tulong sa kanila. November of 2020, tumawag ang kapatid ko. Sinabi niya na, hindi mo na kita mapupuntahan, Tina. Magko-quarantine ako. Nung tinawagan ako ng kapatid ko, I knew na mamamatay siya. Kasi high risk po ang kapatid ko and he was 390 pounds that time. Alam ko hindi niya malalampasan. Nakarating sa kanya na hindi ako okay, so tinawagan niya ako kahit hirap na hirap siya. Sinabi niya sa akin na hindi pwedeng ganyan ka kasi mahihirapan ako. I am willing to give everything for my family. Pero kuya, hindi kita kayang iligtas. Kasi laban mo na yan. Namatay po siya. And it was the darkest day of my life. I was diagnosed with severe depression and anxiety. Inisip kong napakarami na problema, bakit hindi ko na lang tapusin para mabawasan? Kasi pinuproblema na rin po nila ako. I attempted suicide twice. Nakipagpatentero po ako kay kamatayan. And sabi ko sa sarili ko na I will make sure na on my 3rd attempt, hindi na ako makakaligtas. One day, yung asawa ko, kinausap ako. Pinanghihinaan na po siya ng loob. At nagsabi siya na kung anong mangyari sa akin, bayad ang bahay natin. So anong nasa isip ko? Nagplano po siyang tumalon sa 4th floor ng building namin. Para kung sakaling may mangyari sa kanya, bayad ang insurance niya. Iniisip niya yung mga anak namin. And that day, natauhan ako. Sinabi ko sa kanya na babangon tayo ulit, magtutulungan tayo. Ibebenta natin ang property na naiwan ko para sa kapatid ko. Hindi tayo papayag na matatapos tayo ng ganito. Na kahit anong isipin natin, na may mga nagmamahal sa atin, may mga anak tayo, nawala ng unang anak ang nanay ko, hindi ko maisip na ipaglaban ng buhay ko kahit mawawalan pa siya ng isa. Alam ko na masakit yun para sa kanya, pero bakit gusto kong takasan? Kasi napagod po ako. Napagod ako na ilaban ng buhay ko. Buong araw akong nagtatrabaho. Binigay ko lahat para buhayin ng anak ko. Pero kinuha nila. Inubos. Sinamatala ko po tong araw na to. Dahil alam kong sinadya ni RDR na iharap ako sa inyong lahat. Dahil gusto niya iparamdam sa akin na may nagmamahal sa akin.
kamahal-mahal ako, na sa kabila ng mga taong tumalikod sa akin nung naghihirap ako, may isang tao na naniwala sa akin, na naniwala sa kakayanan ko. January of 2023, nasa planta ako ng kaibigan ko na nag-formulate ng drinks para sa akin. June of 2023, kaharap ko na po si Boss RDR. Ang kaisa-isang taong naniwala na makakabangon akong muli at kaya ko lahat ito, kakayanin ko. Tinanggap niya ako kahit na tinalikuran ako ng lahat ng tao. May mga panahon pa na sinampal ako dahil marumi daw ang mukha ko. Imagine, nung nasa tuktok ako ng tagumpay ko, sinasamba ako ng mga tao. Pero bakit nung naghihirap ako na wala kayong lahat? Hindi ko alam na dito pala ako dadalhin ng Diyos, na meron pa pala talagang mga mabubuting tao na iaangat ka sa pagkakalubog mo at sasabihin sa'yo na kaya mo yan. Na may nagmamahal sa'yo, naniniwala ako sa'yo. Tinanggap ako nila kahit na walang-wala ako, ang GCI family ko, na nandito ako sa harap ninyo dahil kay Boss Gilbert. At ipinapangako pa niya sa akin ngayon pa lang na babalik tayo dito sa Cebu sa susunod na taon, maghanda ka, 2,000 silang lahat. Maraming salamat po at binigyan niyo ako ng chance na maibukas lahat ng dala-dala ko sa kalooban ko. Hindi po talaga ako lumalabas, hindi po talaga ako nagpapakita. Kasi gusto ko talagang abangan nitong pagkakataon na nito na makaharap kayo at ma-share ko sa inyo na kahit na anong pinagdadaanan mo sa buhay, yung panahon na walang-wala ka ng pagkapitan, huwag mong tatapusin kasi may kasunod yan. Hindi mo alam kung anong purpose mo sa buhay. May plano ang Diyos sa'yo. Na nung nasa tuktok ako ng tagumpay, hindi ko naiisip na may plano pala ang Diyos para sa akin. Ano ba talagang purpose ko? Kinuwestiyon ko ang Diyos, ano ba talagang gusto mo mangyari sa akin? Bakit mo pinatay ang kapatid ko? Bakit nawala lahat na pinaghirapan ko? Mabait naman akong anak. Mabait naman akong tao na ang gusto ko lang naman makatulong. Pero bakit ganito ang ginanti sa akin ng mga taong tinulungan ko? Nasaan sila ngayon? At dahil po dun sa interview na yon, nakumpleto po lahat ng distributors ko. Hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo nakilala po ang Shinjiro. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumuporta sa akin at sa lahat po na napunta dito na sumuporta sa Shinjiro. Nagpunta po sila dito, ang iba po nasa Amerika. Ano po ang tawag sa ginawa ko ngayon? At tawag po dito is mastering the art of selling anything to anyone. Nakita niyo po na naging successful ang Shinjiro dahil ikinuwento ko po ang buhay ko at inopen ko sa inyo. Yun na po ang simbula ng pag-angat ng Shinjiro. Sino po dito ang mga business owners? Nahihirapan po ba kayo makabenta? Ano po ang technique para makabenta tayo? Ano po ang ginawa ko? Sino pong makakasagot? Paano po nakilala ang Shinjiro? Kinuwento ko po ang buhay ko. Hindi ko po binenta ang aking produkto. Ikinuwento ko lang po siya, kaya po siya naging successful. Ano po ba yung mga dapat nating pahalagahan na emotional value para ma-increase? Ito po yung brand value. Ang Rolex po at ang ordinaryong relo, bakit po Rolex? Kasi po yung Rolex, na-build na niya yung brand niya. Na-build na niya yung brand nila of their craftsmanship. Na sa sobrang tibay niya, kaya siyang ipamana. Na kapag nag-discontinued siya, mag-i-increase yung value niya. Number 2, sentimental value. Paul Newman. Si Paul Newman po is an American actor and race car driver. Siya po ay niregaluhan ng kanyang asawa ng Rolex na model Daytona 6239. Siya po ay merong engraved inscription na nakalagay po ay drive carefully, me. Ang relo po na ito ay nabili niya for $210. Pero dahil may impact po si Paul Newman sa society, ang relo po ay nabenta sa auction sa halagang $17 million. Ang pangatlo po ay storytelling. Breguet 160 Grand Complication. Ang Breguet 160 Grand Complication ay ginawa po ng isang Swiss watchmaker. Ito po ay ang kanyang 160th piece. Ireregalo po niya ito kay Queen Marie Antoinette
Siya po ay Queen of France. Pero namatay po si Queen Marie Antoinette bago po ito ibigay sa kanya. Marie Queen Antoinette is the last queen of France. At nabenta po ang kanyang piece ng 30 million US dollar. So ano po yung 6 na formulas para ma-increase natin yung emotional value po natin? Number 1, determine the base value of your product. Ito po yung puhunan. Number 2, attach the value of your product. Attach the value of your brand to the product. So ito po, ginawa ko Shinjiru. Ibig sabihin po ng Shinjiru is to believe. Number 3, break down the feeling attached to it. Kagaya po niyan, bouncing back, confidence, resiliency, and hope. Add storytelling to your process. Yan, ikuwento nyo po yung inyong istorya. Ganun po yung naging impact ng Shinjiru. Kinuwento ko yung buhay ko, at saka ako po nabenta ang aking produkto. Speak about people's fear and desire. So ito po, health issues, for example, overweight, to be wealthy and to be accepted. And number 6, ito po yung nangyari sa mga distributors ko. Add exclusivity and scarcity to your product. Kagaya po ng sinabi ko, ang distributor's territory is exclusive to them. So ito po yung mga 6 formulas para ma-increase po natin ang ating emotional value. Ang takeaway po natin dito is, people will never care about the product. They only care about the feeling attached to the product. It's the emotions na nagbibigay sa kanya ng value and not vice versa. Always remember, stop selling your product. People will never buy your product. People will never care about your product. Kahit gaano kamahal pa ang produkto mo, kahit gaano kaganda yan, kung hindi ka kilala, hindi mo siya mabibenta. Kaya po mga influencers, mabilis sila makabenta. Bakit? Kasi kilala sila. So kailangan magpapakilala kayo para mabenta yung produkto nyo. It's the people care about the feeling attached to the product. Maraming salamat po. Ako po ulit si Christina po, ang CEO ng Shinjiru.